Kwentong Bayan. What's up mga kabayan? Nandito na ulit ako sa studio. Maraming salamat kay Pao sa pagbigay ng bago kong tangan. Ito yun, yung gabay medalyon, tapos hinaluan niya nito. Kapala, nandito na yung gabay medalyon natin. Papakita ko sa inyo kung bakit upgraded na ito. Ito yung sinasabi kong upgraded gabay medalyon natin mga kabayan. Kung papansin nyo, makapal na siya. Ayan o. Yung loob nito, andyan pa rin yung sign, baliktaran. Sa loob, merong palaman ng mga mutya. Iba't ibang uri ng mga gamit. Pakita ko lang sa screen, eto siya. Yan. Kaso hindi ko pwedeng sabihin kung ano yung pinakapangalan yan. Pero yung mga yan, mga kabayan, nasa loob ng medalyon. Meron na tong mutya at siguradong mas mabisa na ito. Sa lahat ng interesado, mag-message lang or mag-comment, may sasagot sa inyo. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ana. Taong 1998, probinsya ng Cebu. Kakauwi lang ng pamilya ni Ana mula sa syudad. Kahit matagal na, mas gusto pa rin niya sa probinsya. Napakatahimik ng paligid. Maraming mga punong nakatanim. Talagang maaliwalas ang hangin. Maraming huni ng ibon na maririnig. Walang sasakyan. Walang maingay na tambutsyo ng motor. Walang ingay na mga busina. Pero maraming kwento ang nakapalibot sa buong lugar. Isa na roon ang kwento tungkol sa mga engkanto na gustong magigante sa mga taong pumatay sa anak. Si Ana ay makatotohanan na tao, kaya hindi siya naniniwala sa mga kwentong kumakalat. Malapit sa bungad ng kakahuyan, may isang puno ng balete na paboritong tambayan ni Ana. Kahit mainit na tatakpan nito ang sinag ng araw dahil sa yabong ng dahon. Anak, handa ng tanghalian. Halika na, kumaon na muna tayo. Wika ng ama. Opo tay, susunod na po ako. Tugon ni Ana. Maglalakad na sana ito papunta sa tahanan nang may maaninag sa gilid ng mata na hugis tao. Pero nang tuluyan niyang lingunin, wala namang kahit sinong naroon, kaya dumiretso na ito sa tahanan. Tay, kailan po ba natin ipapagawa yung treehouse sa puno ng balete dyan po sa tapat natin? Tanong ni Ana. Anak, alam mo naman 'di ba? Sinabihan na tayo na may nakatirang elemento sa punong yon. Ayoko magambala ang nagbabantay dyan. Baka tayo pang mabalikan. Tugon ng ama. Tay naman pati ba naman ikaw nagpapaloko sa mga kwentong kababalaghan? Anak, hindi na masamang maging maingat tayo. Hindi na lang sumagot pa si Ana. Matapos kumain, nagbalik na si Ana sa ilalim ng puno ng balete para magbasa ng libro. Ilang minuto ang lumipas. Nakakaramdam si Ana na tila may nakatingin sa kanya. Ilang beses itong nangyari. Pero sa tuwing tumitingin sa paligid, wala naman itong makita. Ilang sandali pa, may nahuli siyang anino ng lalaki. Pero nagpanggap ang dalaga na hindi ito nakita dahil baka muli itong mawala. Nang marinig niyang naglakad na ito palayo, saka lamang siya lumingon. Tama ang hinala ni Ana. Isang lalaki ang naroon. Sa palagay niya mga 19 na taong gulang. Dahan-dahan niyang binaba ang hawak na libro at sinundan ang lalaki. Hanggang sa hindi namalayan, nakapasok na siya sa masukal na kagubatan. Ilang minuto pa itong naglakad hanggang sa pumasok ang lalaki sa isang tahanan.
gawa sa konkreto. Malaki na halatang mayaman ang nakatira at may ikalawang palapag. Nang matapos tignan kung saan ito papunta, doon lang namalaya ni Ana na malayo na ang narating niya. Sinubukan pa nitong hanapin ang daan kaso nabigo si Ana. Bakit ko ba kasi sinundan yun eh? Hindi ko naman siya kilala. Kita mo na. Anong napala ko? Wala naman. Wika ni Ana sa sarili habang naglalakad. Sa hindi malamang dahilan, kahit saang parte siya ng gubat dumaan, napupunta pa rin siya sa tahanan ng lalaki. Para bang may nanliligaw o pumipilit sa kanya na pasukin ito at tumingi ng tulong para makauwi. Dahil walang pagpipilian, kumatok ito sa pinto ng tahanan at nag-intay hanggang sa mabuksan. Gaya ng inaasahan, ang lalaking sinundan niya ang mismong nagbukas ng pinto. Ngayon niya lang nakita ang itsura ng lalaki. Gwapo, matangkad, at maganda ang pangangatawan. Anong kailangan mo? Tanong ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Hindi ko po kasi alam yung daan palabas ng Kakauyan. Pwede niyo po bang ituro sa akin? Tugon ni Ana. Kagad nagsalita ang lalaki ng oo. Naglakad sila sa pamilyar na daan. Saka lang nakita ni Ana ang pamilyar na puno ng balete. Uy, Magpapasalamat sana. Pero paglingon niya wala na ang lalaki. Ana, ay saan ka ba nanggaling? Bakit bigla ka nalang nawala? Tanong ng ama. Nandun lang po ako sa malaking bahay sa loob ng Kakauyan. Ngayon ko nga lang po nalaman eh. May bahay po pala dyan. Tugon ni Ana. Nanlaki ang mga mata ng ama nang mabanggit ang bahay sa gitna ng gubat. Naging balisa ang itsura nito. Halika na, pumasok ka na, malapit ng maggabi. Malapit na rin maluto yung hapunan natin. Wika ng tatay. Kagad namang pumasok si Ana sa loob ng tahanan. Kinabukasan, muling nakita ni Ana ang binatang tumulong sa kanya. Maraming salamat sa tulong mo kahapon ha. Pwede ko bang malaman yung pangalan mo? Tanong ni Ana. Lito, yan ang pangalan ko. Ikaw ba? Tugon ng binata. Kagad sinabi ni Ana ang pangalan. Nagkamayan silang dalawa. Simula ng araw na yon, nagsimula ng maging magkaibigan ang dalawa. Mas nakilala niya ang binata. Mabait, magalang. Nalaman ni Ana na patay na ang mga magulang nito. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nahulog ang loob ni Ana sa binata. Nararamdaman ni Ana na may gusto rin ang binata sa kanya. Nais mang umamin sa binata ay hindi niya magawa. Dahil gusto niyang si Aaron ang unang magsabi nito sa kanya para hindi siya mapahiya kung sakaling walang gusto ang binata sa kanya. Bukod dito, balak muna niyang ipakilala ang lalaki sa mga magulang bago sila magsama. Isang araw, gaya ng inaasahan umamin si Lito sa kanya. Dinala siya ni Ana sa tahanan para ipakilala sa magulang. Nay, Tay, may ipapakilala po ko sa inyo. Halika mahal, pasok ka. Nagkatinginan ang mga magulang ni Ana at napangiti. Dati pa nila na gustong magkaroon ng kasintahan si Ana upang hindi tumandang mag-isa ang anak. Pumasok ang lalaki ng nakangiti. Nakatingin sa magulang ni Ana.
Pero kagad nawala ang ngiti sa mukha ng mga magulang. Nay, Tay, nobyo. Lumayo ka dyan! Layuan mo yung lalaking yan! Hindi inaasahan ni Ana ang reaksyon ng ama. Alam din niya na matagal nang gusto ng mga magulang niya na magkanobyo ito. Ang tagal nating hindi nagkita, Ginoo. Wika ni Lito. Hindi. Hindi kita kilala. Tugon ng ama. Makahalata na meron itong takot na may halong galit sa pagsasalita. Pati ba naman yung utang mo sa akin? Nakalimutan mo na. Tugon ni Lito. Anong utang yung sinasabi mo? Wala akong utang sa'yo. Tugon ng ama. Anak. Kapalit ng anak. Hindi ba? Yan ang naging kasunduan natin. Wika ni Lito sabay ngiti ng nakakakilabot hanggang sa inila ng ama si Lito palabas ng tahanan nang subukan ni Ana na sumunod. Hoy Ana, pumasok ka sa loob. Mag-uusap kaming dalawa. Dahil sa pagtataas ng boses ng ama, tumakbo papasok si Ana at doon sumilip sa may bintana kung saan kita niya ang lahat ng pangyayari sa labas. Parang awa mo na. Huwag naman yung anak ko. Huwag yung buhay ng anak ko. Kahit yung sa akin na lang. Wika ng ama. Pero ang buhay ng anak ko, hindi ito katumbas ng buhay mo. Kung ano man ang sinabi mo, panindigan mo. Akin na ang kabayaran para sa buhay na kinuha mo sa akin. Tugon ni Lito. Hindi ko naman sinasadyang putulin yung puno. Kung alam ko lang sana, hindi ko yun gagawin. Tugon ng tatay. Hindi mababago ng paghingi mo ng tawad ang nangyari sa anak ko. Nangako kang ipapakasal mo sa akin ang anak mo pagtungtong sa tamang edad. 1 taon na ang lumipas nang tumungtong siya sa hustong edad. Mukhang nakakalimot ka sa iyong pangako. Wika ni Lito. Nang marinig ito ni Ana, kagad itong lumabas ng tahanan. Hinarap si Lito pati na din ang ama. Tay, gusto ko po si Lito kahit ayaw mo. Sasama po ako sa kanya. Ayos lang po na magpakasal kami. Kung yun po yung kabayaran ng utang nyo, buong puso ko pong gagawin. Araw-araw po kami nagkikita. Totoo pong nahulog yung loob ko sa kanya. Wika ni Ana. Ngumiti ng nakakaloko si Lito. Hindi mo kilala ang lalaking yan. Tapos magpapakasal ka. Nasisiraan ka na ba ng bait? Wika ng ama. Ako na mismo ang pumayag, Ginoo. Kaya wala ka ding pagpipilian. Wika ni Lito. Humarap si Ana sa ama. Nakangiti ito at sinabing ayos lang sa kanya. Saka ito naglakad papalayo sa tahanan, papunta sa bahay ng lalaki. Pagkarating nila, pinagsilbihan siya ng lalaki. Sa ilang araw ng pagsasama, ginawa ni Aaron ang lahat ng pangangailangan ni Ana. Pinapakain siya nito. Sinusunod ang mga gusto. Tinrato na tila prinsesa. Pero habang tumatagal, napapamahal na din si Lito sa dalaga. Hindi naman talaga dapat at hindi pwede. Misyon lang ito at hindi pwedeng mahulog kay Ana. Lubos na ipinagbabawal ito sa kanilang lahi. Maaaring patawan siya ng kamatayan.
Kumusta ang pinapagawa ko sa'yo? Wika ng isa pang nilalang. Maayos naman po. Walang problema. Nahulog na ng tuluyan ang loob niya sa akin. Wika ni Lito. Pero makikita na tila kinakabahan ito. Nararamdaman ko. May tinatago ka sa akin. Ano yun? Muling tanong sa kanya. Hindi nakasagot si Lito dahil ramdam nito ang hinig sa buong katawan. Siguradong malalaman ng kausap na may tinatago siya sa oras na magsalita. Lumipas pa ang ilang segundo. Biglang tumawa ang kausap. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Nahulog ka sa tinatrabaho mo. Tama ang hinala ko. Masyado ka pang hilaw. Lumapit ito kay Lito at kagad siyang sinakal. Hindi naman lumaban si Lito dahil alam niyang kahit anong gawin, wala siyang laban sa mas nakakataas. Nilapit niya ang bibig sa tenga ni Lito. Tapusin mo ang trabaho mo. Patayin mo ang dalagang inalagaan mo. Dahil kung hindi, buhay mo ang magiging kapalit. Wika ng nakakataas. Kasabay ng pagbitaw ni Lito, pinagpag ang damit nito. Kailangan ko ang buhay niya. Sa huling linggo ng buwan, tandaan mo yan. Umuwi ito ng tahanan. Nakitang mahimbing na natutulog ang kasintahan. Lumapit siya dito at hinaplos ang muka. Patawad, mahal ko. Hindi ko yatang kayang mamatay para sa pag-ibig. Mas mahal ko ang buhay ko kaysa sa'yo. Namatayan na ako ng isang anak. Hindi ko hahayaang masayang ang sakripisyong ginawa ng anak ko para sa akin. Wika ni Lito. Kasabay ng pangingilid ng luha sa mga mata. Huwag kang mag-alala, mahal. Ihahanda kita sa katapusan ng buwan na to. Magiging perpektong hapunan ka para sa pinagsisilbihan ko. Hindi ako maaaring mabigo. Hindi ako maaaring mamatay. Wika ni Lito. Hinalikan niya ito sa noo bago umalis para ianda ang sarili sa umagang darating. Nang magising ang dalaga, kagad niyang hinanap ang kasintahan. Natagpuan niya ito sa bakuran ng tahanan, nagpapatalas ng patalim. Mahal, anong ginagawa mo? Tanong ni Ana. Napatingin ang binata sa kanya at ngumiti. Nagpapatalas ng kutsilyo, mahal ko. Medyo mapurol na eh. Baka hindi na makahiwa. Tugon ni Lito at nagpatuloy lang sa ginagawa. Lumapit naman si Ana sa nobyo at niyakap ito. Pwede ko bang bisitahin yung pamilya ko mamaya? Gusto ko silang makita eh. Wika ni Ana. Nanigas ang katawan ni Lito. Napatigil sa pagpapatalas ng kutsilyo. Oo naman. Kahit ano para sa'yo, mahal. Nagpasalamat si Ana sa binata. Nang makapasok sa loob ng tahanan, nilapag nito ang ginagawa. Tumakbo ito papunta sa tahanan ng mga magulang ni Ana. Nilinis ang lahat ng dugo na tumalsik. Inayos sa mga gamit. Nagsulat ng liham. Sa kanya ito iniwan sa lamesa upang mabasa ng dalaga mamaya. Pagkabalik sa tahanan, nakaayos na ang pananghalian.
Ang hindi alam ng dalaga, ang mga putahing kakainin niya, ito mismo ang laman ng mga magulang. Ayos to mahal ah. Mukhang masarap. Wika ni Ana nang makita ang pagkaing nakahain sa lamesa. Oo naman. Talagang masarap yan. Hindi lang mukhang masarap. Tugon ni Lito. Nakangiti ito habang pinapaupo si Ana. Sinimulang kainin ni Ana ang niluto ng nobyo. Anong klaseng karne to mahal? Hindi naman baka. Pero hindi din baboy. Tanong ni Ana. Baboy yan, mahal. Baka nag-iiba lang yung panlasa mo. Masarap naman, hindi ba? Tanong ni Lito. Oo, masarap lalo na yung sabaw. Bilisan mo na. Pupunta pa tayo kay nanay at tatay, di ba? Ngumiti lang si Lito. Medyo nakukonsensya ito sa ginawa niya kay Ana. Walang kaalam-alamang dalaga na magulang niya ang kinakain. Nang marating nila ang tahanan nila Ana, nagtataka ang dalaga dahil madilim sa loob na tila walang nakatira. Nang makapasok sila doon, kagad nakita ni Ana ang papel na maayos na nakatupi sa lamesa at binasa. Ayon sa sulat, Ana, patawad kung hindi kita nailigtas sa lalaking yon. Pero mukhang maayos ka naman na nakasama mo siya. Masaya ako para sa iyo anak. Kailangan naming umalis dahil nakukonsensya ako sa nagawa ko. At ikaw pa ang nagbayad ng utang. Sinubukan ka naming hanapin. Pero hindi namin makita yung malaking bahay na sinasabi mo. Sana maging masaya ka. Mahal na mahal ka namin anak. wika ng sulat. Mahal. Ano yung binabasa mo? Tanong ni Lito. Hindi na napigilan ni Ana na maluha. Niyakap niya ang nobyo. Wala na sila mahal eh. Umalis na si nanay at tatay. Huwag kang mag-alala, mahal. Nandito naman ako eh. Hindi kita papabayaan. Hindi ko inaasahan eh. Bigla na lang silang umalis. Parang hindi ako importante sa kanila. Tahan na, mahal. Alam ng tatay mo mas makakabuti sa'yo. Ayaw mo ba yun? Wala nang hahadlang sa relasyon natin. Pero magulang ko pa rin sila. Hindi na sumagot pa si Lito. Niyakap na lang si Ana. Nakukonsensya man. Nakahinga ito ng maluwag dahil gumana ang plano na pagtakpan ng ginawa. Nang makauwi, kaagad namang nakatulog si Ana dahil sa pagod at pag-iyak. Pumunta ito sa likuran ng tahanan, doon sa napakalaking puno ng balete. Sa likod nito, naroon ang katawan ng mga magulang. Wala nang balat ang ina. Sa kabilang banda, butas naman ang tiyan ng ama. Nakalabas ang bituka at naliligo sa sariling tugo. Umupo si Lito sa sahig. Pinaglaruan ng kutsilyo sa kamay. Pinagpapasyahan kung anong parte ang ihahanda para sa nakakataas. Mata, dila, tenga. Hindi, dapat utak at puso ang ihanda ko. Dahil yon ang paborito niya. Wika ni Lito sa sarili. Gaya ng plano, kinuha niya ang utak at puso ng dalawa. Tinignan niya si Ana kung mahimbing na bang natutulog. Matapos ay pinuntahan niya ang nakakataas. Nandito na po. Nandito na yung kailangan nyo. Natuwa ito sa kanya. Napangiti si Lito
sapagkat ngayon lang siya nakatanggap ng papuri galing dito. Maaring natuwa ako. Pero wag mong kakalimutan. Ang pinakagusto ko. Yung kasintahan mo. Wag mong kakalimutan na siya ang pinakahinihintay ko. Ihanda mo siya bukas ng gabi. Wika ng nilalang. Teka, ang napag-usapan natin, meron pa akong panahon, di ba? Hindi pa naman niya kailangan mamatay, di ba? Tugon ni Lito. Wala kang karapatan na sumagot. Kung ano ang gusto ko, yun ang masusunod. Umalis na si Lito. Dala niya ang takot sa puso't isipan. Pagkarating sa tahanan ay hindi niya matignan sa mata ang nobya. Tinatagan niya ang damdamin. Nagpa siya si Lito na tapusin na ang trabaho. Mahal ko. Halika, kain muna tayo. Wika ni Lito. Hindi na muna, mahal. Busog pa ako eh. Ang dami nating kinain kanina. Tugon ni Ana. Hindi ka pwedeng malipasan. Halika na, kumain ka na. Dahil nag-iba ang boses nito, hindi na nanlaban pa si Ana. Masama ang titig sa kanya ng nobyo. Matapos makakain at nang maimbing na ang tulog ng dalaga, dito na kumilos si Lito. Pasensya na, mahal. Hanggang dito na lang ang pagsasama natin. Samahan mo na ang mga magulang mo. Ito ang mga huling salitang binitawan ni Lito bago niya pinatay ang asawa. Nandito na. Nandito na ang kailangan nyo. Magaling. Pinatunayan mong hindi ka kagaya ng iyong ama. Nang dumating ang ina mo, doon siya nabigo. Ikaw lang ang pinalagpas ko. Pinatay ko silang dalawa. Mahirap maging isinumpang immortal kagaya natin. Hindi ka maaaring magmahal ng mortal. Isang pagkakamali lang, maaaring maubos ang ating angkan. Nauunawaan mo ba? Tumangulang si Aaron. Kumuha ang nilalang ng kapirasong laman. May kung anong orasyon na binulong dito. Inilapit sa bibig ni Lito. Ito na ang huling proseso. Kainin mo ang laman ng mahal mo at tuluyan kang mabibilang sa mga nakakataas. Walang pagdadalawang isip itong kinain ni Lito. Pero hindi siya makakalusot sa nilalang. Alam nito na hindi iyon ang karne ng minahal na mortal. Umalis ka na hanggat kaya pa kitang pagtakpan. Pero ito ang tatandaan mo. May kabayaran ang ginawa mo. Habang buhay kayong hindi bibiyayaan ng supling hanggat walang inaalay na buhay. Ayokong matulad ka sa kamatayan ng iyong ama. Kaya umalis ka. Dala ang sumpa ng ating lahi. Nilisan ni Lito ang lugar, dala ang sumpa ng angkan. Nagkaroon man sila ng magandang pagmamahala ni Ana. Pero dala niya sa kanyang isipan na siya ang pumatay sa mga magulang nito. Hindi ito kinaya ni Lito. Dumating ang panahon. Natupad ang sinabi ng nilalang. Hindi sila magkakaroon ng supling hanggat walang inaalay na buhay. Kaya naman nang mabuntis si Ana, kasabay nito ang pagkamatay ni Lito. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Boyet. Taong 1960,
Isla ng Negros. Nang mga panahong ito, binata pa lang si Boyet. Naging sakit siya ng ulo ni Nanang Rosita. Dahil sa kapilyuhan at katamaran, madalas itong makipaglaro sa kaibigang sina Onyok, Bentong, at Along sa malawak na talahiban. Gabi na ito nakakauwi ng tahanan. Amoy pawis at marumi ang muka. Tama na nga, Onyok. Napakadaya mo kasi. Wika ni Boyet habang hinihingal pa sa pagtakbo. Hindi naman ako mandaraya eh. Ikaw nga ang hindi marunong magpatalo. Tugon ni Onyok. Tigilan niyo na nga yan. Puro sugat na tayo. Awat ni Bentong. Napapagod na ako sa inyo ha. Ano ba naman yan? Dagdag ni Along. Onyok, di ka patas makipaglaro eh. Kaya ka tumataba. Kasi mandaraya ka. Eh di wag kang sumali. Niinis na ako sa iyo ah. Sigaw ni Onyok habang papasugod kay Boyet. Nagkarambulan ang dalawa. Habang si Bentong at Along naman, pinagtatawanan lang sila Boyet. Pero sa uli, nagtawanan lang ang mga ito. Umuwi na sa sari-sariling tahanan. Pagpasok ni Boyet, sinalubong siya ng ina at tinalakan. Hindi siya nakaligtas kay Nanay Rosita na may hawak na walis tingting sa kusina. Matagal na pala itong naghihintay doon. Ano sa tingin mo? Makakatakas ka sa akin? Saan ka na namang gubat pumunta, Boyet? Puwisit ka talaga sa buhay ko. Sigaw ni Nanay Rosita habang hinahabol siya ng walis papalabas ng tahanan. Naunay, yun na naman kayo eh. Gabi na po oh. Bawal na maglabas ng walis. Kau din po, bahala ka. Pupuntahan tayo ng mga duwende. Biro ni Boyet. Nako, napakasatilwa talagang bata ka. Wika ni Nanay Rosita, sabay bato ng hawak na walis kay Boyet. Hindi napansin ni Aling Rosita na tumama pala ang walis sa punso na malapit sa malaking puno ng balete. Napaisip ito na baka may nakatirang duwende doon. Noon sa probinsya, sinasabing ang mga punso ay lagusan papunta sa mundo ng mga engkanto. Natakot si Aling Rosita sa nangyari at biglang nawala ang galit sa anak. Sa halip, makikita sa mga mata ang pag-aalala. Nako, nalenti ka na. Pasensya na po Nuno sa punso kung nasira namin ang bahay mo. Wika ni Nanay Rosita. Namin daw, siya lang naman yung bumato ng walis. Wika ni Boyet. Sumisipol pa ito habang papasok sa tahanan. Tumahimik kang ang bata ka. Bukas na bukas, mag-aalay tayo ng itim na manok sa punso. O siya, magsaing ka na doon. Wika ng ina, sabay pingot sa tenga ng anak. Tinawanan lang ni Boyet ang mga pangyayari. Hindi niya alam na ito ang simula ng mga kakaiba sa buhay niya. Nakita ng duwende na hindi seryoso si Boyet at hindi naniniwala sa sinasabi ng ina. Nagalit ito at binisita si Boyet sa panaginip. Pinangungot ang binata. Pilit siyang ginigising ng ina, pero patuloy lang sa pag-ungol si Boyet. Hanggang sa sinampal siya ng malakas ni Nanay Rosita. Doon lang nagising ang binata. Kaagad naman itong tinanong ng ina kung anong nangyayari. Wala namang maitugon ang binata. Nagpasya na lang ang mag-ina na bumalik na lang sa pagtulog. Pero kinabukasan, tila walang nangyari kagabi. Bumalik muli sa pagiging sutil at pilyo si Boyet. Umaga pa lamang, pumunta na sila sa nawasak na punso dala ang alay.
Pero habang pinapatak ang dugo ng itim na manok sa punso, biglang may lumitaw na maliit na nilalang. 1 pulgada lang ang laki. Nagpakilala ito sa pangalang Bubuet, ang duwendeng nagsasaka ng luya. Rosita, malaki ang kasalanan mo sa akin dahil sinira mo ang punso ko. Wika ni Bubuet. Medyo natawa naman si Boyet sa itsura ng nilalang. Hindi nito magawang magseryoso. Ano naman ngayon? Duwende ka lang naman eh. Sabat ni Boyet, kaya hindi natuloy sa pagsasalita ang nilalang. Kaagad namang humingi ng pasensya si Nanay Rosita sa inasal ng anak. Boyet, makinig ka. Huwag kang maging bastos sa mga duwende. Hindi mo alam ang kaya nilang gawin sa iyo. Aro Diyos ko. Wika ni Nanay Rosita. Nag-aalala ito sa maaaring sapiti ng anak. Naku Rosita, parang gusto yata ng anak mo na siya na lang ang parusahan ko sa nagawa mo. Dahil sa pambabastos niya sa pagiging duwende ko. Pwes, pagbibigyan kita tao. Wika ni Bubuet. Sa kumpas ng kamay ng duwende, tila hinigop ng punso si Boyet. Pinilit pa itong hatakin ng ina, pero nasira lang ang damit ng binata sa kakahila. Wala nang nagawa si Aling Rosita. Ang tanging nadala lang ni Boyet ay kanyang tirador. Nagawa pa ng ama na matagal nang namayapa. Dahil sa ginawa mo, parang binastos mo na rin ang aming mundo at pinuno. Kaya dadalhin kita sa kanya. Kailangan mong maglakbay sa bundok at hanapin si Raha Kanlaon. Ihaharap ka namin sa isang hamon. Wika ni Bubuet. Pero bago sila pumunta doon, dinala muna ni Bubuet ang binata sa sariling tahanan. Nagulat si Boyet habang kinukuskos sa mga mata. Puno ng mga kakaibang luya ang paligid. Mayroong luyang malaginto at malapilak ang kulay. Pero may isang hilera ng luya na tila sobrang makapangyarihan at kumikinang. Kaya naman napatanong si Boyet kung ano ang ginagawa nila sa lugar. Psst! Hoy Bubuet! Saan mo ba ako dinala? Pauwiin mo na ako. Tsaka ano ba tong lugar na to? Bakit puno ng luya? Ano ba yung parang kakaiba sa bandaro no? Sobrang nakakasilaw sa liwanag. Wika ni Boyet. Pero walang imik ang duwende habang naglalakad sa mga tanim na luya. Habang si Boyet naman, nakita muli ang paboritong tirador at pinagdiskitahan ng duwende. Pumulot siya ng tuyong luya sa daan. Palihim na nilagay sa goma ng tirador at dahan-dahang inunat at binitawan. Tumama ang bala sa batok ng maliit na nilalang. Halos madapa pa ito sa lakas ng pagkakatama. Ako Boyet, napupuno na ako sa iyo ah. Kung pwede lang ako mismo magparusa sa iyo. Ngayon mismo ginawa ko na. Kung di lang ako sumusunod sa uling hatol ng Raha, matagal na kitang pinatay. Sutil ka. Wika ni Bubuet. Pero habang nagtatalo, laking gulat nila nang makita ang isang peraso ng luya. Tila kumakawala ito sa lupa. Nasaksihan nila ang makinang na luya na pupunta sa kanilang dalawa. Ano na naman kaya ang kailangan ng makulit na luyang to? Wika ni Bubuet. Buong akala ng duwende palapit ito sa kanya. Pero nagulat siya nang pumunta ito sa binata. Kahit si Boyet, nagtataka din ng mga oras na yon. Hanggang sa binuksan niya ang palad at hinawakan ang kakaibang luya. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi kaya sugo ang binatang ito ng mutya ng luya? Pero hindi pwede. Engkanto o diwata lang ang nararapat sa ganitong gantimpala ng mga bathala. Hindi kaya nagkataon lang? Wika ni Bubuet sa sarili. Oh, anong tinutunganga mo dyan Bubuet? O sa'yo na tong luya mo?
Hindi ko yan kailangan. Hindi ko kasalanan na lumapit sa akin yan luya na yan Wika ni Boyet nang makita ang reaksyon ng mukha ni Bubuet. Napansin naman niya na bahagyang napangiti ito sa kanya. Pagkatapos nun, kinausap ng masinsina ni Bubuet ang binata kung ano ang ginagawa niya sa mundo ng mga lamang lupa. Ang tigas talaga ng ulo mo. Lagot ka talaga kay Rahakan Laon. Tignan natin kung saan naabot niyang kapilihan mo sa gagawin niya sa'yo. Wika ni Bubuet. Naglakbay ang dalawa sa bundok ni Rahakan Laon. Napilitan si Boyet na sumama dahil sa takot. 1 oras lang ang nakalipas. Habang naglalakbay sa masukal na kakawian, may nangyaring kakaiba sa tirador. Nanginginig ito at gustong kumawala. Tila may gustong puntahan. Maya-maya pa, huminto sila sa mabaging na tulay. Halatang sobrang rupok na ng mga materyales na buwabalot dito. Kinakabahan si Boyet. Maaaring anumang oras, mahulog siya sa tulay. Huwag ka na maarte dyan, Boyet. Di ka naman mamamatay sa rupok ng tulay Ano ka ba? Wika ni Bubuet. Kulang nilang talunan ko to Ito ba ang pinagmamalaki mong kaharian? Huwag kang marupok at mahina Tugon ni Boyet. Hindi na nagsalita si Bubuet. Umatras lang ito at ngumiti sa kanya. Nagtataka si Boyet kung bakit ginawa yun ng duwende. Hanggang sa gumewang-gewang ang tulay na tila na buhay. Nagbago ang itsura ng tulay. Nag-anyo itong malaking sawa at tinatake si Boyet. Bubuet, tulungan mo ko. Ba't ko umaalis? Sigaw ni Boyet. Pero patuloy lang sa pag-atake ang nilalang. Bahala ka na sa buhay mo. Yan na ang parusa sa'yo ni Rahakan Laon. Wika ni Bubuet. Wala nang nagawa si Boyet kundi harapin ang kapalaran. Pumikit na lang ito at taimtim na nagdasal. Wala nang tutulong sa'yo, Boyet. Katapusan mo na. Wika ni Bubuet. Muntik nang malaglag si Boyet pero biglang lumiwanag ang luya sa bulsa ni Bubuet. Kusang gumalaw ang tirador. Sumabit ang goma nito sa buntot ng sawa at tumilapon ang binata malapit kay Bubuet. Paano? Ano bang nangyayari? Tanong ni Boyet. Napatingin nito ng masama kay Bubuet. Hindi naman akong kaaway, Boyet kundi ang malaking sawa sa likod mo. Tugon ni Bubuet. Pagtingin niya sa likuran, mga pangil ng sawa ang tumambad sa kanya. Muntik na itong makagat ng sawa. Pero may kung anong nilalang na bumulong sa kanya na gamitin ang mahiwagang luya sa tirador. Inunat ito ni Boyet at pinakawalan ang luya. Laking gulat niya nang masubo iyon ng dambuhalang nilalang. Napahinto ito sa pagsugod kay Boyet. Pero ilang sandali lang. Tila wala muling nangyari sa sawa. Nagpatuloy lang muli ito sa pagsugod. Walang kwenta. Akala ko ba may talabga, luya? Wika ni Boyet. Nanginginig na ito sa sobrang takot. Alam niya na malapit na ang katapusan. Pero nagulat si Boyet. Napahinto ang nilalang. Tila hindi makahinga at biglang sumabog. Hanggang sa may nagliliwanag na bagay na papalapit kay Boyet. Hawak ng diwani ang luyang binala niya sa tirador. Ako nga pala si Lahon. Narito ang mutya ng luya, Panginoon. Wika ng diwaning si Lahon. Panginoon, bakit ako Lahon? Isa lang akong hamak na tao Tugon ni Boyet.
Ikaw na ang pinili at sugo ng mutya ng luya. Ikaw lang ang susundin ko. Wika ni Laon. Natulala si Boyet at Bubuet habang bumabalik sa mutya ang diwaning lumabas. Sinasabi ko na nga ba ikaw ang pinili ng tanim ko. Akin na yan, itatago ko muna. Wika ni Bubuet. Ayoko nga, ikaw na ang nagsabi. Ako ang pinilit, hindi ikaw. Tugon ni Boyet. Pero napahinto ito na may malalim na boses silang narinig. Tumambad sa kanila ang higanting nilalang. May puting balbas at may gintong korona sa ulo. May espada at maraming pilak sa tamin. Magaling tao. Nakaligtas ka sa unang pagsubok. Napatay mo ang dambuhalang sawa gamit ang mutya ng luya. Wika ni Rahakan Laon. Rahakan Laon, aming Panginoon. Wika ni Bubuet. Sabay hawak sa damit ng binata at pinapaluhod siya. Sino ba yan? Hindi ko naman siya kilala Wika ni Boyet. Siya si Rahakan Laon, ang hari ng mundo ng mga laman lupa. Tugon ni Bubuet. Lumuhod si Boyet at wala nang nagawa sa mga nangyari. Nabilib naman ang hari sa ginawa niyang pagpapabagsak sa sawa. Mahusay ka bata. Ikaw lang ang natatanging nakatalo sa sawang yan. Matagal na siyang nanggugulo sa mundo namin. Pasasalamat ni Rahakan Laon. Wala ho yun. Ako pa ba? Tugon ni Boyet. Pero kahit malakas ka, hindi ka pa rin nagbabago. Mayabang ka pa rin at pilyo. Dahil dyan, hindi lang yan ang pagsubok na ibibigay ko sa'yo. Wika ni Rahakan Laon. Yan kasi, napakayabang Pagpaparinig ni Bubuet. Hindi na nakapagsalita si Boyet. Sumunod lang ito sa dalawa habang kinakausap pa rin si Lahon. Salamat tinulungan mo ako kanina. Buti na lang nandiyan ka para gabayan ako sa mutya. Wika ni Boyet. Walang anuman, Panginoon. Handa akong tulungan ka. Tugon ni Lahon. Sino bang kinakausap mo dyan, Boyet? Nababaliw ka na ba? Tanong ni Bubuet. Wala. Sarili ko lang. Nagsisisi ka na ba kung bakit mo ako dinukot? Nagkaroon ka tuloy ng sakit sa ulo. Tugon ni Boyet. Unti-unti na rin itong nakakaramdam ng pangungulila sa ina. Kinamusta naman niya ang ina kay Bubuet. Kung di ka ba naman tilyo at bastos di sana kasama mo pa ang nanay mo. Wika ni Bubuet. Biglang napaluha si Boyet at nagpatuloy lang sa paglalakad. Hindi na ito pinansin ni Bubuet. Pero nakakaramdam na siya ng awa sa binata. Hanggang sa nakarating sila sa talahiban. Mataas at nakakasugat ang talim ng mga ligaw na damo. Natatakot si Boyet pumasok sa masukal na mga damo. Kinalabutan si Boyet na tila may nagtatakbuhan sa talahiban. Andito na tayo. Sige tao. Sumuong ka sa talahiban. May mga makikilala ka doon. Wika ni Rahakan Laon. Sino naman po? Tanong ni Boyet. Basta, pumasok ka na lang. Ang dami mo pang satsat Wika ni Bubuet. Walang nagawa si Boyet kundi suungin ito.
Kahit nasusugatan ng mga damo ang mga braso at katawan, nagpatuloy lang sa pag-abante ang binata. Lumipas pa ang maraming oras hanggang sa lumubog na ang araw nang makarating siya sa malawak na kalupaan sa gitna ng talahiban. Naking gulat niya nang tumambad sa kanya ang grupo ng mga nilalang na tinatawag sa Negros na unga-unga. Isang halimaw na lumulutang ang ulo at sumisipsip ng dugo ng mga biktima. Aba bata, parang ang tapang mo naman yatang pumunta dito. Wika ng nilalang. Huwag kang magalit kasama. Mukhang sariwa at malasa naman ang dugo niya eh. Tugon ng isa pa. Papatayin ko muna kayo bago niyo masipsip ang dugo ko. Mga halimaw! Tugon ni Boyet. Sunod-sunod ang pag-atake ni Boyet. Tila walang hanggan ang luyang binabala niya sa tirador. Matapos iyon, halos maubos ng binata ang kalahati ng grupo. Gulat na gulat sila sa kakayahan ng tirador ni Boyet. Ang kaninang pagyayabang, napalitan na ng takot. Isa ka lang naman hamak na paslit. Mga kasama, sugod! Walang titigil hanggat di natin siya napapatay. Wika ng unga-unga, kasabay ng pag-atake ng iba pang natira. Sige, lapit. Sugod pa. Sige lang nang maubos na kayong lahat. Wika ni Boyet. Hanggang sa napuno na ang lahat ng nilalang at nagdikit-dikit ang mga ito. Isang bagong halimaw ang tumambad kay Boyet. Halos hindi mabilang na mga ulo at tigasing katawan ng mga unga-unga ang nasa harapan niya. Sigurado kami, sa puntong ito, mapapatay ka na namin mortal. Wika ng mga nilalang. Pwersahang inunat ni Boyet ang goma sa tirador, kasabay ng panalangin sa gamit. Laon, gabayan mo ko sa gagawin ko. Wika ni Boyet, kasabay ng pagpapakawala ng balang luya. Tumama ito sa dibdib ng nilalang. Nalaso ng mutya ang buong katawan nito. Napasigaw na lang sa sakit ang mga unga-unga habang unti-unting natuturog ang katawan. Hindi nagtagal. Isang punso ang humigop kay Boyet at napunta sa kastilyo ni Rahakan Laon. Nasa likod lang nito si Bubuet. Lahat ng mga lamang lupa ay nagpalakpakan sa tagumpay. Binabati kita, tao. Napagtagumpayan mo ang huling pagsubok. Wika ni Rahakan Laon. Nakita namin ang pagpupursige mo at pagmamalasakit sa amin ang hindi mo namamalayan. Dagdag ni Bubuet. Hindi ko po maintindihan, kamahalan. Bubuet, ano bang sinasabi niyo? Tanong ni Boyet sa dalawa. Pinapakawalan ka na namin. Dahil sa pagsugpo mo sa mga nilalang na matagal nang nanggugulo sa mundo namin. Tugon ni Rahakan Laon. Dahil sa ginawa mo, pinapatawad ka na namin. Gagantipalaan ka ng isang supot ng ginto. At tigit sa lahat, mapapasayo na ang mutya ng luya. Ang binabantay ang mutya ni Lahon. Pagbati, Boyet! Dagdag ni Bubuet. Ang ibig sabihin lang, makakauwi na ako. Wika ni Boyet. Napatalon pa ito sa sobrang saya. Sa wakas muli niyang makikita si Nanay Rosita. Muli mga lamang lupa, palakpakan natin ang bago nating bayani, si Boyet. Wika ng Bubuet sa lahat. Maraming salamat, Rahakan Laon.
Hanggang sa muli po. Wika ni Boyet. Inihatid na ni Bobwet si Boyet palabas ng punso. Bumalik sila sa baryo ng binata. Paano ba yan, Boyet? Magpakabait ka na ha? Wika ni Bobwet. Maraming salamat kaibigan. Marami ako natutunan sa mundo nyo. Tugon ni Boyet. Sige na, puntahan mo na ang nanay mo. Sigurado ako nag-aalala na yun sa'yo eh. Basta Boyet ha, huwag mo kaming kakalimutan. Pahalagan mo din lagi ang kalikasan. Paalala ni Bobwet. Oo kaibigan, palagi nyo ako maaasahan. Ngumiti lang ang nilalang. Tumangulang ito sa kanya. Naging matalik na magkaibigan ng dalawa. Matapos ang lahat ng nangyari, bumalik na ng kubo si Boyet at hinanap si Nanay Rosita. Nang makita ng ina si Boyet, ni hindi na ito nagtanong kung ano ang nangyari sa anak. Simula nang bumalik si Boyet sa lugar, napansin ni Nanay Rosita na hindi na tulad ng dati ang anak. Natuwa ang ina sa malaki nitong pagbabago. Magpas hanggang ngayon, antingero na si Boyet. Gamit ang tirador sa pagsugpo sa mga masasamang nilalang. Sa tulong ng mutya ng luya. Kwentong Bayan